Sabay-sabay na tayo. Huwag na kayong mahiya. In 1, 2, 3. Ang ganda! Gitna, gitna sa gitna! Yeah. Sarap! Bawal durain! Bawal durain! Sa Enzo, pinagtripan ako. Hindi masarap. Grabe, di ako makaget over. Gustong-gusto ko siyang iluwa. Meron pa ako. Ito naman kasi sa Enzo. Alam niyo naman yung taste ko. Ikaw talaga? Eh sa akin kasi masarap. Naigit sa Enzo! Woo! Upo tayo! Happy New Year, Team Authentic all over the world! Hi guys! Happy New Year! Yes, in this episode, eto na yung sinasabi namin sa inyo, magkakaroon tayo ng year-end. And then, iisa-isahin natin kung ano ba yung top 10 na favorite namin na episode sa buong taon na ginawa natin noong 2024. Yes! So disclaimer lang, ito ay based sa experience namin, based sa mga kwento namin kung saan kami halimbawa tinamaan sa puso, isip at kaluluwa. Yung mga ganon. Oo, based sa experience, hindi ito pagandahan ng lugar. So ganon siya. So ito yung isa-isahin natin. So by this time, meron na rin ba kayong listahan kung ano yung sarili ninyong top 10? So tignan nga natin kung papasok yan dito sa ating top 10 favorite episodes of 2024. Welcome to Kathmandu's Disneyland! Yan. Pasok sa ating number 10 ang episode natin na Disneyland of Kathmandu. So bakit ba siya pasok sa top 10 natin? Kasi guys, ang totoo, hindi siya talaga kasama sa pupuntahan natin nung nasa Kathmandu tayo. If I'm not mistaken, kumakain kami dun sa may bakery, no? Oo. Sa bakery, Filipino tapos, bake shop. oo, tapos pabalik na sana tayo ulit sa accommodation natin. Tapos yung nasakyan naming taxi, tinatanong niya, saan pa kayo rito pupunta? Ganyan. Tapos sabi niya, alam niyo ba na meron kami ditong Disneyland? So, nung sinabi niya, meron kami rito ng Disneyland, niwala kaming research, hindi namin alam kung ano itsura niya, ganyan. So, sinabi namin, sige, total, magkano ba yung magiging pamasahe namin? So, tinignan naman namin, parang nasa 100 pesos lang. So, gumaw kami. So, kumbaga, yung driver lang mismo yung nagsabi. Tapos, the way niya ikwento, parang sinasabi niya, ang saya doon, ganyan. Parang kapag lalo na may occasion, doon talaga lahat pupunta yung family. And then, binaba niya na kami. So, pagbaba niya sa amin doon mismo, syempre gulat kami, may gulat na, okay. Ito na yun. Ito na pala yun. Ganon. So, para siyang sa labas, para siyang Star City, ganun yung labas niya. Parang ganun yung dating niya. And then, pagpasok namin, doon na namin napagtanto na parang na kaming nasa Peria. So, ganun talaga yung itsura niya. So, yeah. So, bakit siya naging, bakit namin siya naging favorite? Yung doon na sa may experience. Kasi noong una, nung pagpunta namin doon, as in, without any expectations, ganyan. And then, isa-isa, habang sumasakay kami ng mga rides, habang naglalakad kami, naiiba-iba yung vibe namin kasi ang babait ng mga locals. So, nakikita namin sila. Yung iba nakaupo lang, nagpipiknik, ganyan. Tapos di ba yung yung sinamahan tayo ng bata doon sa horror? Oo, so yun, sinamahan kami ng bata doon sa horror kasi mahilig ako sa mga horror, ganyan-ganyan. So pasok kami doon, sinamahan kami ng bata, siya yung nasa unahan para siya yung mag-absorb ng gulat. Ganon. Hindi kami nagkakaintindihan, ganyan. Tapos isa pa, yung doon sumakay naman tayo sa bump car. Yes, so kaming dalawa lang kasi. Tapos nakikita siguro nung staff na ina-enjoy namin yung sarili namin kahit dalawa lang kami. Ang ginawa niya, Naki-join sa atin, no? Oo. Tapos yung gabi, guys, as in talaga, as in join talaga siya. Binabump kami ng binabump ni Mel. para ma-enjoy namin. So yung ganun. So nakita namin doon sa vlog na yun or doon sa experience na yun na grabe, ang simple lang talaga
nung buhay doon sa Kathmandu. Ang simple nung kaligayahan nila, samantalang tayo, di ba, parang nakapunta na tayo minsan sa Disneyland, minsan hindi pa natin ine-enjoy, minsan uuwi tayo ng maaga, ang mahal-mahal sa Disneyland. Grabe yung experience doon. And then doon namin mas nakilala yung mga locals na mababait talaga sila. And then napaka-warm nila. Talaga may mga times na kasi may pila, papaunahin kami sa pila, ganyan. So parang pinafeel nila na bisitang-bisita kami. Na-welcome tayo. Yes, na welcome tayo. And then that time kami lang yung foreigners na nandoon. Kaya ayun, super talaga memorable sa amin yung episode namin na yun na Disneyland of Kathmandu. yes. So next punta na tayo sa ating number 9. Oh, dito mapapansin nyo na ito yung karugtong ng slum areas, lakad. Ayan. Dito. Ito yung slum areas. So pagpasok nyo ng palengke, dito kayo magkakaroon ng idea na merong ganong area. Ito na nga yung ating number 9, yung mga pagsamahin na natin yung slums natin na episode na tinatawag ninyo. Kayo nagbigay nito na pangalan nila. Ano tawag nila dito? Docu-vlog. So ayun. So super rin siya sa amin, memorable siya. Although sa totoo lang naging very hindi naman controversial. Para sa iba, ang dami rin naman naming nare-receive na hindi masyadong magandang comments about it na parang pinamumukha daw namin kung gaano kahirap yung mga tao doon, ganyan. So sige, gamitin na namin to. Kaya namin siya pinasok sa top 9 para makapag-explain. Ma-justify. Hindi. So, bakit siya naging special sa amin? Kasi, nung pumupunta tayo dun sa mga slums, so una natin pinuntahan yung Thailand, tsaka yung sa Tokyo. So, nung pumupunta kasi kami doon, iniisip lang kasi namin, simple lang, na parang, kapag sa balita, yung India, tsaka lalo na tayo, Manila, lagi tayong kinakawawa na ang pangit ng slum sa atin. May mga magnanakaw, makalat, maraming adik, maraming lasenggo. So, yun yung image ng Islam sa atin. So, kaya kami naghanap talaga ng Islam sa ibang bansa para lang sana ang ipakita na, hindi lang sa Pilipinas may ganyan. But to be honest, nung pumupunta na tayo dun sa mga slums, without saying anything na political, alam nyo yan, iniiwasan natin yung political, pinakita namin sa inyo yung totoong istorya. So ito na rin yung explanation namin dun sa mga nagsabing pinagmumukha namin kawawa yung isang area. So no, kasi nung pumunta tayo dun sa Bangkok na Islam, ang sabi nga namin, di ba, ang tahimik nitong Islam na to. Walang mga tao kasi. Mga nagtatrabaho yung mga tao doon. Yes, so nagtatrabaho yung mga tao. Tapos sinabi namin sa inyo, di ba, may mga bata na malaya lang naglalaro. And then, meron din doon na hindi na rin namin pinakita yung bumili kasi kami ng maiinom. Pag namin, pinaupo kami, tapos kwento-kwentuhan na sila kahit hindi naman na kami nagkakaintindihan. So bakit isa siya sa top 10 natin? Kasi eye-opener siya sa amin. So again, ayaw namin maging politika, pero naisip kasi namin na bakit ganun yung Islam sa kanila? Bakit nga guys, kasi laki rin naman ako sa Islam. I mean, yung kumbaga, alam namin yung itsura. Pasok mo pa lang, eto, to be honest, yun naman to. Pagpasok mo pa lang, magdadalawang isip ka na kasi may mga nakahubad na nakatambay na tapos ang daming tato, gano'n. Di ba ganun yung mga Islam Kumbaga, natin? alam natin yung buhay sa loob ng Islam. Oo. So kaya naisip namin na, bakit yung Islam dito sa Thailand tahimik? Bakit sila may trabaho? Bakit yung Islam sa Tokyo, hindi naman pakiramdam namin totoong Islam? Bakit may support ng government? Bakit ganito? Bakit ganyan? Kaya never namin yung tinakil kasi ayaw namin nga maging political. Kaya ang ginagawa namin, sasabihin lang namin sa inyo yung totoo. At the end of the day, nakikita naman namin kayo nagko-comment, kayo na yung nagsasabing, buti pa yung Islam dyan sa ganito, buti pa yung Islam sa ganyan. Exactly our point. Yun yung gusto namin iparating sa inyo na kayo na mismo makarealize. So ganun siya, hindi namin ginawa na parang gatasan yung mga Islam area sa ibang bansa. Kasi gusto namin ipakita yung Islam, sa amin na lang sana kami nag-vlog. Pakita namin sa inyo. Sa atin na lang. No? Oo, dito na lang. Hindi pa tayo namasahin ng aeroplano. Hindi kahirapan yung gusto namin ipakita. But kung yung pwede nating mapulot sa kanila na yun nga, nasa Islam area sila, pero ang totoong mga nagsisikap sila. Yun lang. So, let's go sa ating number 8. Talagang nasa Japan na tayo kasi meron ng vending machine. So, ito na. Magsisimula na yung natin. Nangangain yata ito ng tawag guys. So, saan i-insert yung card? Nakita na daw na Enzo kanina eh. Saan? Paano? Ba ganito? Ayan. Meron ka agad siyang gano'n. Yung pera. Guys, naiwan ko yung
And sa number 8 guys, yung first time in Japan. Di ba Yes. nga guys, alam nyo naman na medyo hesitant kami sa pagkuha ng visa kasi nga di ba, yung documents ko pati documents ni Mel, napakahirap, ang daming problema. Tapos yung Japan di ba, parang tinanggalan natin siya sa pangarap natin na Yes. makapunta tayo doon. Pero nung March di ba? March? Yeah, parang March Parang ata. ganun. Pasensya na, hindi Finally, na- nakapunta tayo ng Japan. Yes, so yun pala, sa visa application pa lang, wala kaming expectations na papasa tayo, na mag-grant tayo. So, kaya, okay lang kung mapasa tayo, at least, di ba, wala namang mawawala sa amin. And then, hindi na lang namin sa inyo i-announce para hindi kami mapahiya. Charot! Kami pa ba? Sinikreto. So yun. So, and then, bigla tayong nag-grant. So, yung first time in Japan, as in, wala siyang preparations. Kasi galing tayo niyan ng... Saan ba tayo galing yan? Cebu, Bohol, Camiguin, Cagayan de Oro. Ang laki rin kasi nung series natin ginawa nyo na domestic. So, wala talaga yung preparation. Parang meron na lang tayong 1 week. So, ang dami naming hindi alam. Sa totoo lang. Kaya yung pagpunta doon, sobrang na-overwhelm kami Bulagaan. sa trains, bulagaan lahat, sa pagkain, sa presyo. Kaya nakita nyo yung tatakbo, yun. Doon pinanganak yung tatakbo, uuupo. Oo. Kasi wala talaga kaming research. That time, hindi namin alam kung magkano palitan ng peso sa yen o yen sa peso. So, ganun talaga kaming kasyongars that time. As in, yun talaga sa lahat ng ginawa naming travels. Yun yung pinaka-wala kaming research. Yun yung pinaka-biglaan. Kasi nga hindi namin in-expect na darating siya. At saka 'di ba, nakaka-overwhelming 'di ba yung masasabi na sa atin, yung in-announce sa atin na magja-Japan na tayo. Oo. Kasi 'di ba guys, alam niyo naman na medyo hesitant nga kami kasi palagi namin sinasabi na marami na nakagawa ng Japan, ibigay na natin Oo. sa kanila. Pero guys, pinalakas yung loob namin. Ang sinabi niyo sa amin, okay lang yan, gusto namin makita yung experience ng Go With Mel sa Japan. Yes, kasi yung sinasabi namin na ano pa ipapakita namin, ang dami ng travel vloggers na pumunta sa Japan, lahat na napuntahan na nila, lahat na nakainan na nila. Tapos ano pa ipapakita namin? Tapos yun, doon kami na-touch na hindi, kasi iba yung experience Point of view niyo. nyo. Gusto naming makita yung kung paano nyo siya i-experience. So gusto nyo na lang makita na nag-enjoy ba kami, magugustuhan ba namin or hindi. And to be honest ayan, sabihin na natin, hindi naman tayo mag-amos. Alam nyo, nagulat kami, ang dami nagpadala sa amin ng gifts. Money talaga. Oo. Yun yung first time na, Diyos ko, ang dami nagpadala. Kaya nga nag-uusap kami sa ko, mukha ba talaga tayong kawawa sa Japan? Diba sinabi natin, Oo, sabi ko, mukha ba tayong kami kawawa sa kawawa? Japan? Gina- Ba't ganito? Ang dami nagpadala ng Yung ng gift. pera talaga. Oh guys, pera talaga. So, Diyos ko. doon kami nagulat. Tapos yun, sinabi, syempre, minsan inaano na namin, uy, baka naawa po kayo sa amin, kasi ayaw nga namin tumanggap. Wag po, okay kami, ganyan. Sabi, hindi, kasi natutuwa kami. So, kaya gusto namin mag-share ng gift or mag-share ng blessings, napapasaya nyo kami, ganyan. Ganon. And finally, nandiyan na kayo sa Japan. Alam niyo, iba nga may nagpadala doon ng gift na siya nga hindi pa nakakapunta ng Japan, pero pangarap niya makapunta ng Japan. So, kumbaga daw, dahil daw sa amin, parang nakarating na rin siya ng Japan. So, that's why super din yun. Lahat na lang super. Itong ang hirap yung pumili ng top Top 10, 10. guys. So, yun. So, sobrang memorable sa amin yung first day natin sa Japan, yung first ever vlog natin. Kasi lahat ng experience namin, lito, pagod, Naligaw. hirap, ligaw, takbo, ang mahal, lahat na experience talaga namin. Halos walang tulog. Kasi nga, syempre, hindi namin alam kung makakabalik pa kami, single entry. Nirat-rat namin. Yun yung tamang word. Wala dong namnam moments. Nirat-rat talaga namin yung Tokyo and Osaka. Lagari, That time. no? Yes, lagari talaga. So, next na tayo sa ating list. Number 7. Number 7, there's the view. Wow, ganda. Kaya lang maulap eh. Ganda oh. Ang ganda. Eto na, yung pinakamalaking Buddha dito. Ang laki oh. Ayan, makikita nyo din yan. If ever, bababa kayo. Ang number 7 natin, yung Fancy Fancy Pan Pan. experience natin. Ayan, ang dami may gusto yan. Hi sa inyo. Kasama siya sa ating tawag nito 10. top 10. Kasi mas maraming nangyayari behind the scene kasi sa totoong eksena. Yes, ang ganda ng Fancy Pan. Tapos pinakita namin sa inyo kung ano ba i-expect ninyo, nadadatnan ninyo. So lahat ng information na kailangan nyo, pinakita namin. Pero marami rin namang something na hindi namin sa inyo pinakita. Both naman, good and bad. So simulan natin sa bad. Yung mga experiences, guys, grabing panic attack ko doon. Dumating sa point na akala ko hindi na kami tutuloy. Una kong panic attack, yung pag-akyat ng cable car. Cable car. Di ba kasi sa mga nakarating na doon, pag akit nyo kasi sa cable car, ang bababaan nyo para siyang restaurant. So pagdating doon,
wala na, parang ay, hindi ko na kaya. Kasi doon pa lang sa may cable car, meron na nag-a-announce na Oo. baka, aakyat tayo. Ganyan. In English to guys, hindi ko na maalala kung paano. Oo, aakyat tayo, baka maka-experience kayo ng altitude sickness. Sickness, ganun. Nung narinig ko yung altitude sickness, ninamnam ko kaagad siya. Sa pakiramdam ko, shucks, may altitude sickness. Ayun pa naman yung mga weakness mo. Huwag nakakaroon ka altitude weakness, vertigo, wala na, dinanamnam niya na. Ninanamnam ko na. So, tapos sabi niya, baka makaramdam kayo ng altitude sickness, tapos magkaka-vertigo kayo. So, pagbaba ko ng pagbaba Ng namin cable ng cable car, tapos medyo mainit siya kasi close. Oo. Pagbaba, medyo lumamig. So, paglamig niya, pagbaba namin, pakiramdam ko, nilamig ako. Yung buong katawan mo, nanggigil ako. Sabi ko, pwede ba malamig naman talaga? Huwag kang umayos, baka maano ka. Huwag kang umayos, huwag kang I mean, maano. umayos ka nga, baka maano ka. So, nagulat ako. So, yun, ang tagal naming naupo doon. Sabi ko, hindi ko na talaga kaya. Nagbe-vertigo ako. Tapos sabi, sige, bili lang ako tubig. So, pinainom niya lang ako ng tubig. Nung nakainom na ako ng tubig, medyo nahimas-masa Oo. naman ako. So, nahimas-masa naman ako, pahinga naman kami konti. Akyat naman tayo. No? Doon sa na, yung sagdanan na. Before pa kasi, di ba before ka makasakay dun Ng sa tram. tram, ang laki na naman pala, ay, ang taas na naman pala nung aakyatin. Hindi naman pala siya diretso. So, tapos, puro ulap doon paglabas namin, puro ulap naman siya, wala kaming makita. Tapos puro hagdan na naman. So na naman ako, alam niyo kung ano naman, oxygen level. Pero di ba, totoo naman kasi talaga. Kasi guys, Oo. kahit ako hiningal ako, medyo umano yung paghinga ko. Kasi inisip ko, akyat ng akyat, tapos hagdan ng hagdan. Siya, habang umakit kami, habang hinihingal siya, iniisip niya talaga, ay bumaba ba yung oxygen level ko? Oo. Tapos tinatanong ko pa siya, hinihingal ka naman, normal ba? Oo. Kami, oo, normal namang hinihingal. Tapos ako, normal bang may times na sa bibig ka nahihingal? Nakakabaliw yung pansipan na yan. Pero at the end of the day, tinuloy pa rin namin. Kasi syempre, gustong-gusto pa rin namin maakyat yung itaas. So, nung pag-akyat namin ng itaas, yung nakita yung happiness namin na ang syunga-syunga namin, oo nga, bakit ba wala din yung flag ng Philippines? Kasi nga pala, Indochina. Wala naman nga pala ito sa Tapos Indochina. iisip pa natin, ano Oo. naman tayo? Discriminate ang Oo, Pilipinas. Pilipinas. Oo nga pala. So, Indochina nga pala oo, yun. so nung iwinawagay namin yung bandera natin, totoo yung feeling na nararamdaman namin kasi dun sa pinanggalingan namin. Ito yung rewarding dun guys, yung pagbaba. Sobrang ganda. Yan din yung hindi na namin sa inyo pinakita. Tsaka grabe, mysterious yung Mysterious, lugar. Majestic. Yun Ganun. yung word. So, hindi namin alam, malas ba kami na hindi namin nakita yung pinakaibaba or swerte namin kasi yung experience namin iba. Parang majestic yung experience namin kasi lahat nababalutan siya ng ulap. So, yung pagbaba hindi na rin namin sa inyo pinakita kasi gusto namin maglakad kayo pababa. Charot! Hindi mo pwede, kami Hindi lang pwede, napagod ka. Charot. Kung hindi kayo maglalakad pababa, hindi nyo makikita kung gaano siya kaganda. But at the end of the day, sinabi rin namin sa inyo na hindi siya pwede sa bata, hindi siya pwede sa senior citizen, hindi siya pwede sa may hika. Kasi ang dami pa talagang aakyatin from doon sa cable car. And now, syempre, punta na tayo sa ating top 6. Ay, my gosh. Diyos ko, very wrong. Very wrong talaga itong ginawa namin. Grabe yung mga tingin nila sa amin. So, lakad-lakad lang tayo. I think bumalik na tayo. Huwag na tayong pumasok masyado. Sige, Tara. labas na tayo. Sige. Tara. Labas. Go outside the shop, you will get there also. Okay. Okay guys, stop number 6 na tayo. Ito ang first day in India. Yes. Nabaliw ako dyan. Yung India yata yung pinaka-baliw na baliw din ako dyan. So guys, yung 'di ba, hindi pa kami nakakapunta ng India pero ang dami na namin napapanood at saka naririnig na bad reviews about Indian people. Tapos yun na, dumating na tayo sa India. Paglabas namin, nagulat kami. Ba't gano'n yung mga locals naman dito parang gustong-gusto ka palaging tulungan. Ihahatid ka kung saan mo gustong pumunta. Pero, Yun pala. Nginis kamin ka na. Grabe yung India. Doon talaga kami natakot kasi doon na namin na-realize na ay, paulit-ulit pala kaming nai-scam. Na-scam kami sa SIM card, na-scam kami sa tricycle, na-scam kami. Diyos ko, guys, yung pumasok kami doon sa parang office, sa parang tourism office, yun yung pinakamalaking scam na nangyari at sa saka amin. 'di ba kinuha yung passport natin that time. Iniisip namin paano kung hindi na ibalik. Tapos sumisigaw na sila. Hindi na nga namin na-video lahat. Recorder lang. Tapos meron itong mag-asawa na binibideo, pinagalitan sila. Akala ko nga kukunin yung cellphone
noon, alam nyo, bumili na lang sila, ang mahal-mahal ng binili nilang trip. ticket. So kami pinanindigan namin na hindi talaga. Ay, yung pinalabas kami, awa naman ng Diyos, nakalabas kami. So yun, and then, roller coaster ride yun. After noon, bakit ba naman kasi ang ano-ano namin, pinagdaanan na nga namin scam, pumunta pa kami sa isang palengke. Yung palengke naman pinuntahan naman namin, hindi siya pang tourist Oo. pala. Kasi nagtanong kami dun sa guard, dun sa mismong hotel namin, saan ba merong palengke para makilala natin yung India. Tinuro kami dun sa local market. Walang turista. Diyos ko, guys, lahat nung tingin nila sa amin, nakakatakot. Oo, ganun. Lahat nung madaanan namin, kasi di ba nakano tayo, tricycle pa tawag i-try, doon? parang ganun. O, i-try. Nakita nyo naman kung gaano kabibilis. Lahat nakakasalubong namin. Yung parang gusto lahat Lahat sumbungguin. gusto bungguin. Tapos may mga baka kung makakasalubong, ang gulo, lahat nakatingin sa'yo. Ganyan. So, overwhelmed kami. Takot na takot kami. Hindi kami dun tumagal ng 5 minutes. Umuwi ka agad kami. So, natapos naman yung araw namin na okay kasi pumunta tayo dun sa... Ay, sabi Sa ko gate? sabi ko kasi sa kanya, wag na tayong pumunta sa hindi tourist spot. Dito, punta tayo rito sa India Gate or Delhi Gate kasi dito, for sure, mga turista. Pumunta naman kami doon. May mga turista naman kaunti lang. Pero doon na napalitan yung ano namin, yung takot namin. Nag-instant celebrity Celebrity. tayo. Ang di ba, tsaka di ba, nakakuha pa tayo ng new friends New doon. friends, ang daming nagpa-picture sa atin, ang daming nag-subscribe. Kaya baka ganun. sabi ko nga that time, baka mag-goal kayo, puro Indian na yung subscribers natin. Pati followers. O, pati followers natin. So yun, so doon naman nagtapos yung ano natin, araw natin sa India. Roller coaster ride talaga. Oo, ganun. Biruin nyo, 24 hours na experience namin yung worst and the best nung India, agad-agad. And then, ayun, so doon siya nagtapos. So kaya memorable sa amin siya kasi yung India parang hindi yan lahat pupuntahan. And yet tayo, naglakas loob tayo. Tapos hindi naman natin pinagsisihan at the end. So ngayon, pupunta na tayo sa panlima na, sa kalahati na tayo. Ito na yung ating top 5. Parang atakihin yata ako, char. Hindi, grabe. Promise, hindi, ayoko nga, Diyos ko, ayoko mag-react ng OA. I mean, ayoko mag-react masyado. Kasi ayoko magmukhang OA. Pero dito pa lang habang lumalakad kami, kinikilabutan na talaga. Ito na, ang Taj Mahal. And guys, dahil nasa India na rin naman tayo, punta na tayo sa top 5. Ito ang Taj Mahal. Yes. So yan, super memorable yan kasi ang dami na namin pinagdaanan. So ilang days ba tayo sa India? 7, 8. Pasensya na, More than a naalala- week, ganun. Oo, hindi na naman talaga namin maalala. So imagine niyo yung pinagdaanan namin ng day 1 hanggang day 7. Lahat yun na pagdaanan namin. Tapos biglang, eto yung Taj Mahal. Eto na, nasa harapan namin yung Taj Mahal. The majestic The Taj majestic Mahal. Taj Mahal. So nung nakita namin yung Taj Mahal, parang lahat ng experiences namin na tsaka. Di ba sabi mo nga, di ba? Diyos ko, Oo. parang kung aatakihin. Parang kung atakihin. Kasi yung pagpasok, ganito yan, ito pa yun eh. Talagang kwento ito, ba, ano pa ganun, ako. ganun, Ito pa, ganun. kasi di punta pa kami. Meron pa kami dong a day before. Ito a day before. So nakikita na namin ng kaunti yung Taj Mahal. Eh di sa Agraport pala. Sa Agraport. Pero malayo-layo siya. Pero ang ano niya na, majestic niya na. So meron akong something sa akin na na-excite, na hindi ko alam. Tapos kinagabihan pa noon, kinahaponan, naghanap pa kami ng isosuot. Suot, ganun. So pumasok pa kami dun sa may pinaka, ano ba tawag doon? Lobby? Hindi ba lobby? Basta yung dadaanan, mahaba, malaki kasi yung gate, ayun sa gate, ang dami kasi. So doon pa lang, kumbaga yung ano ko, yung excitement ko, unti-unting nagbi-build up. So lakad kami doon, hanap kami ng damit, kasi hindi pa man, wala pa man tayo sa Taj Mahal, gusto ko na kagad naka-gold Gold, ako. ganon. So hanggat hindi ko nabibili yung gold na yon, hindi kami tumigil na Enso kung saan kami nakarating para mahanap yung gold. Hanggang sa mall kami makarating. And then ito na, yung kinabukasan, yung pupunta na tayo ng Taj, Taj Mahal. Mahal. Grabe, parang may bumabaliktad sa tiyan May ko. butterfly, ganun. Kasi guys, let's face the reality, baka ito lang kasi sa ngayon yung kaya naming mapuntahan nakasama sa Seven Wonders of the World. Siyempre, iba baka hindi ba naman namin kaya puntahan. So, ito yung kauna-unahan. So, pagpunta doon sa mismong gate pa lang, Yung entrance, yung entrance pa lang, nakakamangha na siya. Tapos yung papasok tayo, ayun na nga, parang ako nagpipigil ng hindi ko maintindihan. At saka diba kasi diba, pag papasok na kayo guys sa gate ng Unti. Taj Mahal, ganito diba? Pag pumasok kayo sa gate, madilim. Oo. Kumbaga parang unti-unting lumalabas yung ganda ng Taj Mahal pag lumalabas kayo sa pinaka-gate. Unti-unting nag-a-adapt yung mata mata mo, ninyo. ganon. So pagkita kong ganyan, grabe yung gulat ko. Hindi na ako makapagsalita. Tapos yung nagiging emotional na ako na hindi ko maintindihan.
Basta ganun. Minsan kasi merong mga bagay na ang hirap i-explain, yung wala ka nang masabi, Oo. wala parang kang- yung parang yung ano mo na lang, yung nararamdaman mo, yung pero yung nararamdaman mo hindi mo kayang explain. sabihin. Tapos ang dami ko nang maling sinabi. Akala ko doon pumupunta yung, Yung mga mga Muslim, kailan ba? O sa Mecca nga pala yun. Mga ganyan. So ayun, so imagine mo 'di ba nakikita natin sa libro, nakikita natin sa history, lagi natin siya naririnig. And yet nandun kami mismo sa harapan ng Taj Mahal. Tapos yun pa yung magiging ending nung India vlogs natin. So kaya yun talaga yung parang kumbaga yun yung momentous moment namin that time sa lahat ng pinagdaanan namin sa India. Aside sa sobrang ganda niya, yun na lang din yung roller coaster emotions na naramdaman namin. Tapos doon tayo nag-end. Kaya yon ang isa sa mga pinaka hindi namin makakalimutan sa India. So ito na, palapit na tayo. Punta na kaagad tayo sa ating number 4. Healing for everyone. Sa lahat sa inyong nanonood, di ba? Sabi namin sa inyo, kasama kayo lagi. Saan man tayo pumunta, lagi kayong kasama. At number 4, ito naman yung experience natin sa lahat ng climb na ginawa pagkakyat natin. Halimbawa, sa Mount Inari yata tayo, saan yun? Fushimi Inari tayo unang umakyat. So yung Fushimi Inari, yung pagkakyat natin sa Mount Pusi, dapat ganun, Pusi. Ganun siya. So yung pagkakyat sa Mount Pusi, maano siya, lahat ng inakyat Sa natin. Budbungaw. Sa Budbungaw, lahat yun memorable sa amin. Kasi nakasanayan namin, kasi hindi naman kami umaakyat guys, sa totoo lang. So ngayon, ginawa namin, ang nagpaano sa amin para umakyat at tapusin, hindi, ipag-pray natin yung ganito, ipagpasalamat natin yung nakuha nating blessings, ipag-pray natin, lalo na yun dun sa Budbungaw, yun yung times na ang dami sa amin nagchat-chat na na merong may cancer, merong may tumor, basta ganyan. So, yung daw namin, yung videos daw natin, yung nagiging nila, libangan, yung iba dun habang nagpapakimo, tapos daw yung na-feel nila iba, pero pag nanonood daw sila ng video natin, nare-relax na sila, sakit. So, yun yung time na yun, nakapagkakita ng Budbungaw, kahit wala na siyang katapusan, kahit ayoko na. Tsaka di ba grabe yung pagkakit sa Budbungaw, napakatarik. Oo. Tapos madulas pa. Yes, so yun, kailangan namin siyang tapusin kasi may purpose siya. So, tuwing mag-give up kami, lagi namin inisip, hindi pwede kasi meron kaming purpose dito. Kailangan, kasi gusto naming mapa-feel doon sa mga supporters natin na dyan sa laban nyo, wala man kami physically, but dito sa prayers namin, lagi kayong kasama. Nakakapagod pero worth it. No? Worth it. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. So guys, this is it. Nandito na tayo sa ating top 3. So kamusta? Doon sa listahan nyo sa top 4 to 10, meron na ba kayo dito, mama? Namuro na ba? Namuro na ba? Bibingo na ba? So dito na tayo sa ating top 3. Ano yung top 3 natin? Winter in Sapporo. Yes! Ayan. Syempre, for sure by design na-feel nyo pa kasi napaka-latest. Latest nito. yan eh. Natin Kumbaga to. fresh na fresh pa ganun. Yung emotions, yung joy na na-feel natin, sana na-feel namin sa inyo. So, super memorable siya sa amin at favorite namin siya. Because, syempre kapag sinabi kasing Japan, ang gusto talaga namin ma-experience yung winter. So, ang pangarap talaga namin, isa sa mga pangarap talaga namin na super. Ano ba, ba't super ako ngayon? Kasi nga top 3. So, yung snow talaga. And, sa atin kasi, that time, nung nangangarap ako, nung batang-bata pa ako, ang meron lang snow na alam ko na malapit, Japan at saka South Korea. So, isa sa mga reasons kung bakit talaga gusto naming pumunta ng Japan, or ako, personally, because of snow. So, and then, nung pupunta kami doon, alam nyo ba, nabiglaan din yun, parang 2 weeks lang din yata. 2 weeks na yung preparation. Kasi,
sabi ko sa kanya, naiinip na ako. Ayokong hintayin yung January, yung February. Lalo na kasi di ba nire-request nyo, sana February para yung mismong festival. Iniisip ko kasi, kung itatali namin yung sarili namin hanggang February, ibig sabihin, hindi na naman kami makakapag-book ng iba pang flights. Ayoko kasi nung may ganun katagal na nakaplano. Sabi ko sa kanya, gusto ko ma-experience yung snow nga na parang styro lang. Yung kinaskas na styro. Di ba, ang babaw na kalagyan. Di ba, dati kasi, tingnan nyo guys, alam na alam ko. Kasi dati ko nang ginagawa, nagkakaskas kami styro, ipunin namin. Kasi gaganon namin. Pagka gano'n mo, bigla kang iikot. Oo, tapos hindi, wawalisin mo ulit. Gaganon mo. Yung next na kalaro mo naman. Tapos, araw-araw ako tumitingin sa live cam. Sa live cam, yung first 2 days namin sa Tokyo, umuulan ng snow. Pagdating ng 3rd, 4th, 5th day namin sa Tokyo, nung tumitingin ako, Wala nang snow. Paalis na kami kinabukasan, papunta na kami ng Sapporo. Sabi ko sa kanya, ano ba yan, ang malas naman. Wrong timing talaga. Oo, so ganyan. Tapos, wala na talaga kami expectations ulit, ganyan. And then, pumunta na nga tayo ng Sapporo. Pagbaba ng eroplano, hindi pa bumababa. Sa Enso, wala kasi kami sa Wala kami sa window seat, tas sa gitna kami. Oo, napababa na kami, nakita ni Enzo na merong mga yellow na dun sa mga park ba yun? Mga part na yun. Mga forest. ganyan, Actually, ganun. forest yun. Yung Bandang itaas na eh. O basta meron siyang yellow. So nabigyan kami ng pag-asa. Tapos pagland namin, sorry ulit dun sa word, ano nga tawag na? Flurry? Ano Flurries. Ang sabi ko sa kanya, ano ba yung parang may mga dandruff ng... Ang ano mong baboy. Sorry guys ha. Oo, sabi ko, ano ba naman yan? Ang sagwa naman nung namin, nung term namin. Yung pala tawag doon niya, lumabas tayo. Tapos nung kumakain tayo doon sa... Yakiniku like. Umulan na. Tapos pinipigilan niya ako kasi gusto ko nang lumabas. Kasi kakasimula pa lang namin. Mas ginuluto. Kasi baka hindi na kami makabalik, ganyan. Tapos naisip ko, tsaka hindi pa rin naman, actually sobrang hina pa din naman. So sabi ko, sige, bukas na lang. So umuwi tayo. So pag uwi natin, pasensya na dun sa mga nangyari yun. Hindi talaga namin ina-expect na ganun yung mangyayari. Out of nowhere, yun yung puro, ang narinig nyo na, puro toot, toot, toot. So yun, nung nakita ko siya, hindi ko na napigilan yung sarili ko kasi baka mamaya nga, hindi pa kasi yung pick nung snow eh. Sabi ko sa kanya, kahit alas 3 yan na madaling araw, kahit alas 2, Lalabas tayo. basta pag nakita kong bukas yung, baka nakita kong umulan ng snow, lalabas tayo. And then bago tayo matulog, umulan ng snow. Tapos ang dami kasi doon nangyayari, guys, kailangan mo kasing mag-sapatos, mag-medyas. Ang dami kasi inuhubad nga, di ba? So kaya yung taranta namin, ibang-iba talaga. Kaya yung paglabas namin doon na mismo sa gate, hindi sa may door. Di ba nakita niyo yung grabe yung namin? Kasi inisip ko baka hindi na kami umabot. So lahat ng emotions doon Lumabas. hingal na kami noon, guys, doon pala sa taas. Dumating nga sa point, ba ayoko na mag-elevator. Sabi ko, wala tayo mag-lift. Magagdala tayo. Kasi guys, ang graba, from may taas pa eh. 4th floor ata tayo. Third floor. So ganun, kaya hingal kami noon, guys. Tapos dumating sa point na, di ba, tawa kami ng tawa, ganyan. Out of nowhere, bigla na lang ako natahimik. Hindi ko alam kung natuyuan na rin. Kasi di ba sabi mo, Nakakatuyo lang muna. Hindi ko alam kung natuyuan na rin ako ng lalamunan. Tapos nagulat na lang ako na si Enzo, bigla na pala siya nawala kasi hindi ko siya napansin eh. Kasi parang out of nowhere, nakawa ko kung ganyan. Nakaganon ako. Tapos di ba mapansin mo, tumitingin ako sa, ang ganda ng moment. So umalis ako sa camera, tapos kinuwanan ko na kagad yung moment ni Mel. Yes, so kinuha na niya Ang ako ganda-ganda moment. lang yun. Yun talagang overwhelming, hindi na ako makapagsalita, parang Diyos ko, thank you Lord, parang kayo na yun. Parang ganun, ang dami nang nangyari, parang sa isang iglap, lahat nung, basta ganun eh, pangarap mo yun eh, tapos imagine mo, yung pangarap mo ito, tapos hindi mo in-expect na mangyayari siya that particular time na moment na yun. So yun, dumating sa point na parang yun nga, tama si Enzo, parang ako na lang at snow, nakalimutan ko na nga si Enzo that time, hindi ko na kasi nakikita. So ayun lang, so kaya super favorite din. Ano ba yan? Ba't super na naman ako? Kasi nga top 10. Top 10. So favorite din namin yung episode na yon. And sana napahappy namin kayo kasi talagang sabi namin sana ulanin tayo ng snow para ma-feel nyo yung Christmas. Kasi ito yung ayaw kasi namin hindi naman mag-declare, mag-announce na meron kaming vlogmas. Kasi ang daling sabihing vlogmas, ang totoo, kapag nanonood ba kayo, ma-feel nyo bang Pasko? Ayaw naman namin sabihin na pumunta kami sa isang lugar, tapos sabihin namin vlogmas. Di ba? Hindi, kasi gusto namin ma-feel sa inyo yung Kapaskuhan. Kaya hindi kami nag-announce na may vlogmas. Kayo na yung magsabi kung na-feel nyo ba yung Christmas o hindi through our vlogs. So sana po napahappy namin kayo doon. Kaya tuwang-tuwa kami doon. Hindi namin makakalimutan yung Sapporo natin na experience. Yung first time natin mag-snow. Now, ito na ako. Dalawa na lang. Punta na tayo sa top 2. Ay, grabe naman. Ang ganda naman dito. Ano ba yan? Ano ba? Tawi-tawi. Diyos ko ka. Bakit
bakit ang ganda mo? And then dyan talaga sila nakatira, oh. Na? Nangingisda. May isda po. Oh, may isda daw. Nangingisda si kuya, oh. Oh guys, so ito yung dinadaanan nila. Grabe, sobrang nipis. Pag nalaglag ka rito, diretso dagat talaga. Ang tawag pala sa mga ganitong bangka, lancha. And ito na nga yung ating top 2, yung doon sa Tawi-Tawi, yung episode natin na life-changing experience in Tawi-Tawi. So ito din, ano rin to, roller coaster of emotions din to. Kasi hindi naman tayo dumiretso agad halimbawa doon sa Badjao. Nakita nyo naman, namasyal muna tayo. So pinakita namin sa inyo kung gaano kaganda yung dagat, gaano Chinese kaganda, Pier, diba? oo, kung gaano kaganda yung yung sa overlooking, yung Capitol, ganyan. Tapos, kumain muna tayo. Kumbaga, ninamnam muna natin yung culture, yung ganyan. Tapos, at the end of the day, pinakita rin namin sa inyo not so maganda, na yung sa Capitol, ang totoong ganda-ganda niya. Pati na rin yun doon sa may pier, sa Chinese Pier. Pero makita nyo yung basura, makikita nyo ang daming mga badyaw na namamalimos, everywhere yan, lagi na lang meron. So, kumbaga, pinakita namin sa inyo yung both sides nung Tawi-Tawi. Super ganda niya itself, pero syempre, hindi na siya naging maganda sa kabilang banda because of, you know, yung mga nangyayari sa paligid. Yun na lang, para mas safe tayo. And then, nung nagpunta na tayo doon sa Badjao Village, yun talaga yung super, talaga sa amin. Nakapagpabago talaga ng aming pananaw sa buhay. Kasi imagine niyo guys, yung tirahan nila, kung tutuusin, it's a paradise. Ang ganda nung dagat. Ang linaw ng dagat, di ba? Linaw ng dagat, pero again, makikita nyo na naman may basura. Okay naman yung lugar nila, pero siguro dahil ba sa kahirapan, dahil ba sa walang opportunity, hindi namin alam. So, ang kalat, magulo, ganyan. Tapos hatidin yung mga tao doon, kung makikita ninyo. Hindi na namin sa lahat pinakita sa inyo. So, meron doon yung mga yung katulad ni nanay. Tapos hindi na namin sa inyo yung sinabi kasi very political. Tapos ano siya, alam mong nagsisikap. Tapos yung kasama namin that time, si ate, nagtitinda siya sa palengke. Tapos yung isa pang badyaw na nag-drive sa amin, tricycle driver. Kumbaga hati siya, merong totoong mga nagsisikap. Pero meron din yung, alam mo na, yung kalahati talaga yung population nila nang lilimos namin. Yung mga bata, wala sila ibang sinigaw kundi money. Give me dollar, give me dollar, give me dollar. Inglesero, di ba? So yun, so nakakaano siya, masakit siya na parang, oh my gosh, ganun na hindi pa man yung mga bata. Sa batang edad na ganun yun na kaagad sila na train. Alam kaagad nila na kapag kami turista. At guys, hindi yun hindi yun lihim yung lugar na yun kasi ano siya, kasama talaga siya pag nag-day tour kayo, tourist spot talaga siya. So parang na-train sila na na parang kailangan nilang manghingi, ganyan, manlimos. Although yung may mga matatanda nga na nangsasaway sa kanila, pero minsan may makikita mo na meron ding matanda na nagtuturo na sila na gawin nila. Hanggang sumakay kami ng tricycle. Ayaw nilang paalisin yung tricycle, nangihingi talaga sila. And ayan, just to be fair lang talaga na para lang malinaw lahat. Makikita mo doon merong side na nagsusugal. Nagsusugal yung nang mamali mo sa pinaka town proper. Nagsusugal sila doon. So yun yung nung dadaanan ng camera namin, sinigawan sila na hinto nila yung ginagawa nila. So parang ganyan. So doon sa isang lugar na yun, ang dami naming emotions na na-feel. Naawa, nainis, ano pa ba, natuwa, nanghinayang, lahat ng emotions. Natuwa kami na merong mga nakatira doon na totoong mga nagsisikap. Oo. Meron silang mga dignidad talaga, lalo na yung matanda nga. Hanggang ngayon, nagtatrabaho sila. At saka diba, doon sa Badjao Village guys, may sariling school sila. So, ibig sabihin yung mga bata doon kahit papano nag-aaral. Yes. So, may mga batang nag-aaral. Yes, mahalaga pa rin sa kanila education. Nalungkot kasi nakakalungkot na hindi nila naalagaan yung paligid. Nakakalungkot na naririnig mo na parang wala daw gobyerno, wala daw umabot sa kanila na kahit anong tulong. Tapos nakikita mo, nakakalungkot yung mga bata, gano'n na yung nakamulatan. So, yun, lahat ng emotions. Doon mo nga mafe-feel na pag-uwi namin na we are so blessed. Yes. Wala kaming karapatang mag-question na kahit na bakit namin naging problema to, bakit ganito. Minsan ang pinoproblema,
sorry ha, umamin na kayong lahat. Minsan di ba pinoproblema natin kapag yung di ba kumakain kasi tayo, pero problema natin ano na ulam natin kinabukasan, hindi kung saan tayo kukuha ng pambili or ng pang-ulam. Di ba? Yun na yung ano natin. Ay, ano ba ulam natin? Ay, nakakasawa na tong ulam na to. Bukas, ano Iba na naman naman, ulam bukas, iba na ganon. naman. Tapos sila, ang problema nila kung saan sila kukuha ng pambili ng ulam. So, sobrang heartbroken kami doon. And then na-realize nga namin kung gaano kami kaswerte, ka-bless, kung gaano kami pinagpala ng Diyos. So yun, kaya hindi rin namin makakalimutan yung tawi-tawi. Bukod sa ganda niya, nakakapanghinayang din na ang dami sanang mangyayari pa para mas mapaganda yung lugar. Pero nangyayari, mas parang, hindi ko alam, baka pagpunta nyo 10 years from now, sana mag-improve. Baka kasi mangyari, yung basurang nakita namin, baka mag-times 10 na yun. Baka hindi nyo na makita yung ganda ng dagat kasi puro basura na. So we're praying na sana by this time ma-prevent na, magawa na ng paraan kasi sobrang ganda ng tawi-tawi. Yung culture, hindi mo doon mafe-feel na nasa Pilipinas ka, promise. Talagang ibang-iba talaga yung mafe-feel mo. Binalikan natin ngayon yung humble beginnings natin para i-remind natin yung sarili natin na huwag niyong sasayangin yung pagkakataong binigay sa inyo. Yes. Wag niyong hayaang baguhin kayo ng panahon. Yes, dapat hindi natin sinasayang kung ano yung blessings na binigay sa atin. Kasi sa isang iglap, pwedeng mawala yan. Share ko lang guys ha. Alam mo yung typical na OFW, yung pagkasahod, yung 3/4 ng sahod ipapada sa Pilipinas, tapos kami mangyayari ni Mel, yung day lang ng sahod kami kakain sa KFC. Yak na ako, charot. Kinabukasan, tapos pagkasama kumain sa KFC, bibili na kami ng isang tray ng itlog, Naiyak tuloy ng ako. noodles, tapos yung itlog Ano ba yan? Naiyak ako, totoo na. yung noodles guys, alam nyo ba guys, yung noodles pakati itlog, yun lang yung hapunan namin palagi. Alam nyo guys, nagsasaing kami sa bahay, tapos dadalhin namin doon sa may KFC yung kanin, doon kami kakain. Ilalagay natin sa ice creaman. Ilalagay namin sa ice creaman kasi gusto nga naming ma-feel na kumain kami sa labas at ginagawa lang namin yun every first day of the month kasi every katapusan yung sahod dito eh. So darating talaga yung point na yung 20 to 30, ayun yung tinatawag namin ng pecho de peligro. Ayan na yung pagkain namin, pritong itlog na lang or noodles. Mura lang kasi dito yung mga cup noodles. Ayun, naiyak tuloy ako. Tapos di ba? I can't Tapos di ba help sabi namin, it. hayaan mo na magdala lang tayo ng kanin sa ice Oo, cream. hindi naman natin sila kilala, ba't tayo may Kung hiya? magsasabi sila na, ay grabe naman itong dalawang to, nasa ice cream yung kanin. Saya, okay lang, di naman natin sila naiintindihan. Yes! Naiyak tuloy ako. Kalok. Ito yung ating number one. Yung pagbalik natin sa Bangkok. Yung MMK edition natin na dito kami nagsimula. So bakit siya yung number one? Kasi kung maaalala nyo that time, ito yung 80% full-time na Full-time tayo. na tayo. So yun, ang dami naming doubts sa sarili namin. Hindi na sa money guys, hindi na sa business. Kasi kumbaga okay naman na nga kami. Pero sa sarili namin, kakayanin ba namin? Kasi this time iba naman yung nag-full-time travel ka lang, wala ka namang obligation at all. Pero yung magpo-full-time travel ka, /vlogger, meron ka ng responsibility. Hindi pwedeng putyo-putyo kasi nag-full-time ka na vlogger, hindi pwedeng Kahit ano na lang kahit ano lang palabas mo to earn money. Sabi nga namin sa inyo, kaya namin mag-vlog ng 3 beses. Kaya namin palabas ng vlog kahit araw-araw, kahit 2 pa araw-araw. Kasi makikita nyo siksik yung vlogs natin. So doon kami nape-pressure, kaya ba namin? Ano ba? Ready ba kami? Ang totoo ako, yung energy ko din, hindi siya may limit siya. Nanlolobat ako. Kasi ko guys, sa totoo lang, introvert talaga ako. So yung mga nakikita nyo sa akin, doon lang siya lumalabas kasi nai-enjoy ko siya. And then, nakasanayan ko na. Tapos gusto ko yung ginagawa ko, mahal namin yung ginagawa namin. Pero sa totoong buhay, hindi talaga ako, ganun ka-energetic, ganyan. So kaya kapag nag-energetic ako sa isang vlog, ang bilis kong malobat. So yan. So parang nag-doubt kami na, tama ba na nag-full-time kami? Ang liit namin, anong mapapala namin? And then, nung pumunta kami doon, saan kami nagsimula, doon namin na-realize na, oh my gosh, akala ko wala pa kaming nararating. Yung pala, galing pala kami sa pinaka-ibaba. So kung ano man yung meron kami that time, nung June, ibig sabihin, ang layo na pala nung narating namin. Malayong-malayo pa yung dapat nating marating, pero malayo na tayo. yes, from kung saan kami nagsimula na, Diyos ko guys,
nag-uulam kami ng itlog kasi Pinapadala. more than half nung sahod namin. Sahod lang kasi namin that time, 20,000 baht. So mga nasa 23 lang siya, 24 lang siya that time, yung palitan. Tapos magbabayad pa kami ng ganito, magbabayad kami ng ganyan. Yung visa, kailangan na. Kasi nagsimula kasi kami hindi legal sa Thailand. Visa run, nagbi-visa run kami. Yun yung tinatawag na exit. So every month, every 3 months, merong ganyan. So grabe yun. So naisip namin na okay na rin pala. Akala ko, wala pa kaming nararating. Ang liit nung tingin namin sa sarili namin that time na parang, ano ba yun, wala pa kaming nararating. Ako kasi syempre, guys, pakiramdam ko, si Enzo kasi bata pa. Kumbaga kasi ako 41 na ako, si Enzo 31. Kumbaga sa age ko na 41, parang, ano ba yun, 41 na ako, wala pa akong nararating. Tapos sinasabi niya na, hindi, meron naman na. Sinasabi ko sa kanya, ikaw kasi bata ka pa, 31 ka pa lang, parang ganyan. So yun, tapos pagdating doon, nung binalikan namin lahat ng nakaraan namin, doon namin naisip na, oh my gosh, meron naman na pala. Inisip lang namin or inano lang namin, pinili lang namin hindi makita that time. So ngayon, nung dumating kami doon sa point na yon, doon lumakas yung loob uli namin. Kung nakita nyo, kinailangan lang namin siyang balikan ulit kasi after no, nakita nyo yung pagbulusok natin ng confidence namin na yun na pala, meron na pala tayong nararating and ang dami na pala nating nai-inspire. Hindi na pera. Kasi yung pera naman, sa totoo lang, yun nga, una, meron naman tayo kahit papaano. Pangalawa, I believe na matapos man to lahat, makakabalik kami kung saan man namin gustong magsimula ulit. Tapos doon sa trip na yun, ang dami nating nakakilala sa atin. So, ibig sabihin, wow, eto yung way ni God na sabihin na, hoy, kahit ang views nyo 5,000, 10,000 lang, ang dami nang nai-inspire. Kasi the fact na makikita namin sila sa mga lugar na hindi naman namin ini-expect, ibig sabihin, kahit pa paano, marami na tayong nare-reach. Hindi nare-reach na views, pero nare-reach na soul siguro o na buhay. So yun yung pinaka-importante sa amin that time. Kaya lahat ng ito, yung pangarap namin halimbawa ng snow, pangarap namin halimbawa na Taj Mahal, ganyan. Lahat yun, na-experience namin siya because bumalik kami sa umpisa. Kinailangan pala naming bumalik sa umpisa para maka-ariba uli kami sa mga susunod nating gagawin, sa mga gusto nating gawin. Sigad na siguro yung gumawa ng paraan para gawin namin yung vlog na yun na na-share namin sa inyo or i-experience namin kung saan kami ulit nagsimula para mabigyan kami ng lakas ng loob na, ano ka ba? Nadaanan nyo na yung pinakamahirap. Wala na kayong hindi kayang daanan by this time. Yun pala yun. Kaya siya yung number 1 namin kasi kung hindi dahil dun sa vlog na yun, baka wala na tayo ngayon dito. Baka sumuko na tayo kagad. Sumuko na tayo. Yes! So, ayan yun. So, kayo, kumusta? Tumama ba? Ilan yung tumama sa inyo? Pa-comment down below sa hula nyo kung ilan yung tumama dun sa top 10 natin. And then, ano yung pinaka-top 1 sa inyo? Share nyo naman sa amin. Di ba? So ayan, so ang haba na nitong vlog na to, maraming salamat. So ibig sabihin, 1 taon tayong nagkasama-sama. Ang dami na yun, di ba? Yes! Ang dami natin pinagsamahang luha, tuwa, talo, panalo, lahat na isama namin kayo sa journey namin. Kaya yung journey namin, journey nyo rin. Di ba? Kaya ang dami sa inyong nakaka-relate kasi minimake sure namin na lahat kasama kayo. Hindi pwedeng napapanood nyo lang kami. Tsaka nga, di ba, pag may nagko-congratulate sa atin, sasabi natin, congratulations sa atin. Atin to. Yes, so yes, consistent tayo simula nung January hanggang ngayon. Last year. Yes. Last year. Consistent tayo nakakapasok sa top 100 ng Klook na, Diyos ko, sino ba naman tayo? At hindi tayo masyado nagpo-promote ng Klook. Tapos lately, medyo nahahati pa kasi meron nang nagbubook sa Agoda. Maraming salamat po. Tsaka sa KKD. So imagine nyo, nakakapasok pa rin tayo kahit nahahati na yung benta. Maraming salamat dahil yan sa suporta ninyo. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Nakita nyo kami na from here, siguro naman kahit pa paano umaangat na tayo. May development. May development na tayo. Hindi na sa galing, hindi na sa Kung may development, siguro nakita nyo rin kung paano yung nagbago yung pananaw namin sa buhay. Kung gaano nagbago yung sobrang tabil ng dila ko before. Na ngayon nasasanay na akong pumireno. Si Enzo, nakita nyo naman siguro from hindi nagsasalita. Di ba?
siguro lahat ng developments namin, Ito ba nakita may nyo. growth? Yes, nakikita nyo siya. Kasi kasama namin kayo. Maraming salamat sa 2024 natin. Kayo yung naging kasama namin. At ito na, umuulan na. Umuulan na ng blessings. Magkita-kita ulit tayo sa 2025. Samahan niyo po kami kasi ang kwento namin, kwento Kwento nyo ninyo. rin. Ang tagumpay namin, tagumpay ninyo. Maraming salamat. And magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel Travel vlogs vlogs. saan mang sulok ng mundo. Bye, Bye, everyone. Mwah.